kayo yumaman kasi lahat po ng sitwasyon po natin na kay ChatGPT. Pwede niyo po siyang tatanungin, magagayad na po niya tayo. Okay? May guguluhan ako sa mga laman ng bulso. Okay. Ngayon, itong pag-usapan po natin, this is more on skills na matututunan po. Basic lang naman po to, but again, hindi po to mag-guarantee. Okay? Hindi po to this is just a guide. Ang ibig sabihin po ng guide, hindi naman po kayo literal na yun po ang susundin po ninyo. But at least kasi wala kayong sinusundan, pwedeng yan, pero ang mas ma-enhance nyo po siya na ma-enhance. Okay? Ngayon, dito na po tayo. I suggest na basahin niyo po lahat para habang binabasa niyo po, makakailan po ako ng kape. Okay? Yung pagbasa niyo po, dapat, ano po kayo? Ano po kayo? Dapat lagi niyo po yung binabanggit kasi hanggang pagdating ng oras, na-convince niyo na po ang sarili niyo. Paano niyo malalaman na convinced na kayo ang sarili niyo sa pangarap niyo pag hindi ka na po natatawa? Diba? Example, I'm earning 100,000 a month. Yung ikaw mismo hindi ka naniniwala. Okay lang yan. Pero pag inulit-ulit mo, darating ang time kasi wala nang dating sa'yo. Kasi minsan ang ulit-ulit, hanggang pagdating ng oras, yun na po yung naka-engrave sa subconscious po ninyo. Kaya nga, it's very important na kailangan nyo po mag-travel. Ang pagta-travel po, once na nagta-travel ka na nagta-travel, hindi na po kayo maghihirap sa mundo. Kasi yung consciousness nyo, iba na po yung stretch. Di ba parang isang bagay, nagiging mura pag may comparison eh. Ako hindi ko makalimutan dati nung namimili ako ng gamit sa project office ko, una kong napuntahan sa BGC, Fornitalia. Yung Fornitalia, isa po yun sa pinakamahal na mga gamit ng bahay. Gaano kamahal? Ang nabili ko po dati, upuan ko sa project office, isang executive chair. 600,000. Binili ko yun. Kasi nga gusto ko ma-stretch yung psychological wallet ko. Meron doon yung mga table, yung sa project, yung sa table ko doon, executive, mga 300,000 yung salamin na yun. Now, nung napunta ko sa mga iba, namumurahan na ako, 50,000 lang, 80,000 lang. Yun ang sikreto. Kaya kung gusto niyo po talagang mas yumaman, mas ma-expose po kayo sa mas mga mamahalin. Naka-experience na po ba kayo kumain na lagpas 3,000? Yes! Mag-isa ka lang kumain? Yes! Kaya, mag-isa, i-date niyo po sarili niyo. Na kumain ka po na kasi that is your price sa sarili niyo. Hindi niyo na po araw-araw gagawin. Punta na kayo ng the hits sa Shangri-La. I think 5,000 na po ang buffet doon. Kung pagkakaano ko, kain ka lang. Ano ba naman, isang beses isang taon? Kain ka na doon, huwag ka nang kumain ng 3 araw. Para ka na sulit na sulit ka. Kaya, at least ma-experience niyo po. Kasi iba po yung pakaramdam na nakikita mo, mga mayayaman na tao, yung amoy pang mayaman, yung mga pagkain pang mayaman. Ano ba naman? Bigyan ko kayo ng tip para makatipid kayo. Ito po, number 1, di ba? Ilang gastos niyo po sa pagkain per day? 700 per day? Personal? 500. Wow, ang yayaman ng mga ito ah. Breakfast, lunch, dinner? 1 sa'yo. Na presyo sa nangyayari talaga. Ang 300 ba isang araw? Maliit na yan. Solo, ikaw lang. Lunch, breakfast, dinner. O sige, sabihin na natin dito na kasi may mga iba naman na sumasang-ayon ay mag-hindi pa. Now, imagine nyo na lang ganito. Monday to Friday, ang technique dyan, isang araw huwag kang kumain. Isang araw.
Healthy po yan kasi nakakapagpahinga po ang tiyan natin. Yes. Hindi totoo na dapat kumakain tayo 5 times a day. Lalong hindi totoong 3 times a day. Ginawa lang po siya para mas mag-consume po ang tao kasi ang tao mahilig sa sugar, mahilig gumastos. Anong connection ng sugar sa gastos? Pag nag-sugar po kayo, magkakaroon po ng tinatawag na sugar rush. Tataas po ang energy nyo, tapos biglang magka-crash down. Para mag-crash down, para gusto mo rin umangat, kakain ka ulit. Ang isang taong hindi marunong mag-control ng pagkain, hindi rin marunong mag-control ng mga bilihin. Lalo na ngayon sa online, ang dali mag-order. Ang dami mong binibili, hindi mo naman gagamitin. Kasi habang bumibili ka, you feel good. Tumatama ang dopamine. Pag nag-crash down, bili ka na naman. Nagigets po ninyo? Kaya healthy po na once a day huwag kumain. In short, makakatipid ka na na 300. Sa isang linggo, kumain ka lang ng kamote. Magkano ang kilo ng kamote? 50. Depende po sa bibilhan. Depende po sa bibilhan. Pag sa mall, 50 pesos siguro isang peraso. Sa mga palengke, sabihin natin 50 pesos. Sige, 100 lang. 100. Isang buong araw kamote lang kainin mo. Sa umaga, sa usawa mo, asukal. Sa hapon, suka. Diba? Pili ka ibilo para mag-ibilo sa plaza. At least nakatipid ka na 200. Ayun na lang, kasi normal ka na sa normal meal mo na yung 5 days. In short, sa isang linggo, nakakatipid ka na 500. Sa isang buwan, 2,000. Sa isang taon, alam mo ba sa 24,000 na yun, makakarating ka na ng Vietnam, balikan, tapos may mabalik ka pa. Sige na, buti nga ng ibang bansa dahil sa problema ka na nga ng tawa mo sa katawan. Papayat ka pa, magkakapera ka pa, bakit negative yun? Di ba ilang beses, lalo na sa mga nagpapapicture na lagi isang kanto lang. Picture. 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 Kasi yun lang yung angulo niya eh. Di ba? Ano ang point ko? Actually, daming pera. Sa inyo na lang magbenta kayo ng barley everyday. Ano ba naman pagkagising sa umaga, pupunta ka ng palengke, magbenta ka sa lahat ng mga salubong mo. Makakaubos ka ng isang pouch, kikita ka ng 500. 500 per day, that is 15,000 per month. So 15,000 per month sa loob ng isang taon, that is 180,000 pesos. Gaano karaming country na napuntahan mo? Ang daming pera ang iisipin niyo po with just simple effort pala na gagawin. Now, ito yung point ko na dito pala magkakaroon kayong positive sa tamang pagkakain pala po. Greatest indicator if yayaman kayo o hindi, pag kaya nyo kontrolin kung anong pinapasok nyo sa bibig mo. Hindi po dahil nagugutom ka, kakain ka na agad. Kasi minsan hindi naman po, alam nyo ba na maraming nagdidesisyon sa katawan mo? Hindi totoong ikaw lang. Bakit? Ilang beses ka nang nangako magda-diet. Magda-diet na ako. Yung kamay mo gumagalaw. Gumanganga na yung bibig mo. Ang nasa isip magda-diet pero kumakain ka. Kaya ma-realize po natin na dapat mas manaig yung talagang nag-conscious mo na nagpo-control. Kasi, example, pag maraming sugar sa katawan mo, nag-meeting din sila. Ayaw nilang mawala sila sa katawan mo, kaya lagi kang papakainin nila kahit hindi ka nagugutom. Lagi kang sasabihin, gutom ka. Kaya akala natin gutom, but actually, baka kailangan mo nang uminom ng tubig. Ako din ko minsan, kumain ka ng asin. Meron akong, nakalimutan ko ng asin yan. Teka lang. Celtic salt. Celtic salt. Bumili ako ng Celtic salt, pag nagugutom ako, ang pinch, kakainin ko, tapos tubig. Nawawala yung craving ko ng gutom. Kaya isabihin, pwede nyo pong gawin, mas tipid ka pa. Kaya sa kain ka ng kung ano-ano. Naiintindihan po natin, mas mag-ayos ka pa mag-isip.
Kasi nga tama yung mga kinakain po natin. Kaya importante po talaga na marunong kayo mamili ng tamang pagkain para pati pag-iisip niyo is positive. Clear? Okay. O, basahin niyo po. 1, 2, 3, go! Alam niyo, kayo lang ang first batch ng training ko na nag-a-adjust at gumaganda lalo todo niyo. May iba kasi na pag-ganon kayo. Kanina medyo sumasandal, tapos biglang gumanda. Kakaiba tong batch na. Kaya, this is very true. Ang trabaho natin mag-share. Huwag mag-recruit. Masasaktan kapag itong tao gusto mo recruitin. Para gusto mo lang kwentuhan, hindi ka masasaktan. Diba, example, maganda sir yung pinanood kong palabas sa sine, bla 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 ganito. Nung hindi siya nanood, nasaktan ka? Hindi, kasi nagkwento ka lang ng masarap mong experience, na maganda mong experience. Nung nanood siya, wala din effect sa'yo. Kaya dito, this is more on hindi, kwento mo lang kung anong nangyayari. May taong sasali, may taong hindi, may taong ma-appreciate ka, may taong hindi. It's normal. Ang hahanapin mo lang yung tao na gusto yung gusto natin. Huwag mong pilitin lahat ng tao magustuhan yung gusto mo kasi it's impossible to happen. Clear? Maintindihan po natin na ang mundo natin, maraming gusto sa networking. Marami din ayaw. Hindi ka magiging masaya kung pipilitin mo magustuhan nila yung networking, yung ayaw ng networking. Nagkakaintindihan po tayo? Yes! Okay. Kaya dito, it's more on sharing only. Okay? Number 2. 1, 2, 3, go! Knowing your market. Who are the right people? Identify your target prospects. Ambitious, ambiguous aims. Dissatisfied with the current situation. Use the 3F filter. Feeling aligned with your vision. Friendly, easy, negative. Future-oriented, dreamers and doers. Nung ako po nagpo-prospecting at nag-i-invite, kasi ang schedule ko before, punong-puno po talaga siya. From 11 a.m. hanggang 4 p.m., nagkakausap ako one-on-one. 4 p.m. to 8 p.m. flyering. 8 p.m. to midnight naman, it's more on meeting ko ng mga leaders. Ngayon, hindi ko ito makalimutan kasi you should always learn sa experience. May one time, schedule ako 1 to 2, hindi dumating yung prospect. Dati ang technique ko, pag hindi dumating ang prospect, lagi ako may dalang libro kasi nagbabasa ako ng libro. Hindi man dumating yung prospect, hindi nasayang yung sarili ko kasi nagbasa pa rin ako ng libro. Kaya lang, gusto kong kumita ng malaki. Then for you to earn more, you need to be aggressive. Ang ginawa ko, pag nagsiset na ako ng appointment ko, hindi na isang tao kausap ko. 3. Alaunang hapon, kamit ko si sir, kamit ko si ma'am, kamit ko pa to. Dumating si sir. Pinipresentan ko na. May potential, kalagitnaan, napakaganda na pag-usap namin. Biglang nag-text yung susunod na kliyente. Sir, nandito na po ako ganyan-ganyan. I-chat, text ko rin yan. Sir, saan po kayo? Kasi food court lang yan eh. Ano mong itsura nyo? Nakita ko nakatayo. Kasi kita mo naman yung nakatayo. Tapos naghahanap ng gano'n. Kita mo yan. Tapos ito, ayun na yung prospect ko. Tapos ito, ano mo yung ano mo? Tapos nakita ko mukhang mahirap. Mukhang negative. Pagkita ko, hindi ko nare-replyan. Diretso ko na muna kausap ko. Kasi sayang eh. In short, ako nagre-reject. Kasi marami akong choices. Maninegative sa pag-network pag iisa prospect mo. Kaya mo yung binabalik-balikan, kinukulit-kulit kasi wala kang ibang prospect. Walang pinagkaibayan sa downline. Yung GP mo matigas ang ulo. Kaya mo yung pinagtsatsagaan kasi iisa lang yung downline. Subukan mo ang dami mong downline, matitigas pa. Laki yun, dito ako focus sa matitino. Nahigets mo natin? Kaya dito, hindi lahat sasali. Minsan nga, magpasalamat ng tumagay tao, baka sakit lang siya ng ulo eh. Kaya hanap ka lang ng hanap hanggang lalabas yan. Ako, may 3 akong ruling sa downlines ko, sa mga GP ko. Ano yun? Number 1, leader.
Sunod na downline ko, active. Sunod, fans club. Yan lang po ang categorization ko sa tatlo. Fans club, active, leader. May training. Sabi ni leader, hindi siya pwedeng umattend. Hindi ka pwede sa rin hindi umattend. Dali ka, usap tayo. I-explain ko bakit siya kailangan umattend. Active, hindi pwedeng umattend. Okay lang po tita, wala pong problema sa susunod na lang. Lalo na fans club, okay lang kahit hindi umattend. Bakit magkaiba? Kasi hindi mo naman pwedeng pakumitin ng malalim ang gusto na mag-active. Ang mas pinafokusan ko leader. Dito ako mahigpit. Ito yung mga napapagalitan ko. Ang active, hindi ka napapagalitan. Ang fans club, kailan ko sila maalala pag kulang ako sa attendees. Sabi ng upline, kung magdala ako ng 10, leader, ilan ang dala mo? 3. Fans, active, ilan dala mo? 2. Ilan ang kulang ko? Saan ako na i-message lahat ng fans club? Tita, miss na kita! Ang ka naman, may training, sana makita kita. Iisa-isin ko yung lahat. Pag leader, mahigpit ako. Kasi nga, may commitment siya. Gusto niyong kumita ng malaki. Kaya dito tayo nagkakaroon ng diskarel. May downline ka, fans club, pinipilit mo, maging leader. Ito pa worse. Meron ka ng mga ghost na downline. Hindi ka na nga nire-replyan. Mini-message mo pa ng mini-message. Abang may attendees ako, minessage ko sa book ng downline. Puro na pala ghost. Ako may closure ako sa mga downlines. Nag-message ako sa isa, hindi ako nireplyan. Nag-message ako 2, hindi ako nireplyan. Pang third closure. Sir, mukhang busy po kayo. Ayoko naman po kayo ma-istorbo. Yung business naman po natin, tuloy-tuloy ito. Once na gusto niyo na po siyang gawin, i-message na lang po ako. Pero for now, pwede ko po kayo ipasa muna dun sa isang GC natin na nandun po lahat ng messages. Kung ayaw niyo naman po, sabihan niyo, tatanggalin kita. Pero for now, hindi na po kita muna i-message until mag-message ka sa akin. Nai-gets? Kaya importante ang closure para yung energy ko mapunta lang sa mga desidido. Kasi pag yung energy ko ibibigay ko sa hindi desidido, mag-aaway lang kami. Kasi magagalit siya, kinukulit ko siya. Magagalit din ako pag hindi siya umaatin. Pero may problema ako kasi nga hindi ko nakategorize. Nai-gets? Mas marami po to, kukunti lang to. Pero once na makakuha ka nito, isa lang sa left, isa sa right, tapos kulaban mo. Pwede kang kumita ng milyon-milyon. Kaya lang, mas maraming ganyan, mas maganda. Clear? Yes. Yan ang swerte niyo po kasi pagdating ng oras, may ispilan kayo sa ayaw niyo sa gusto. Okay? Ngayon, dito, after this, number 3. 1, 2, 3, go! Approach strategies, creating the eyes. Warm approach, friends, family connections. Cold approach, social media, events, referrals. How to open with curiosity, not pressure. Example, boss open ka sa additional income opportunity. Example, may plano ka bang dagdagan ng income mo this year? Huwag kayong malungkot kung ang warm market nyo is negative. Always remember, konti lang to. Wala pa siguro to mga 200. Ang cold approach nyo po, milyon po ang taong hindi nyo po kilala. Mahirap to, lalo na kung hindi po maganda ang past mo. Kasi ang tao mas naaalala ang negative. Malamang hindi nyo na maalala yung first honor nung elementary days mo. Pero naaalala mo pa yung tumahi sa short na kaklase. Tama? Baka biglang naamoy mo pa ngayon. Meron yung amoy yun. Mas ma-retain sa brain ng tao ang negative. Kaya nga di ba ang mga headline lagi sa diary, puro negative. Kasi pag negative, ano yan? Parang gusto mong tingnan agad. Pero pag positive, parang ganyan. Yun ang psychology ng tao. Gusto natin negative. May interview kay Coco Martin na one time, nung yayaman siya sa Batang Quiapo, kasi meron, di ba, anak siya ng mayaman. Nung yumaman siya, na tumatakbo siyang mayor, bumagsak yung ratings. Ang ginawa niya, nagpatalo siya nung tumatakbo siyang mayor. Nung naging mahirap siya ulit, tumaas ulit ang ratings. In short, mas majority ng tao gusto pa natin kahirapan. That is the reason bakit yun ang sinasamantala ng politiko. Ang politiko, ang slogan nila lagi, for the poor, para sa mahirap, laging para sa mahirap.
Kasi doon ang mas natatouch ang masa. Mas marami yung mga butante na hindi nag-iisip, pangit na po sa term, rather than sa mga nag-iisip. Kaya sila lagi ang target market. Kaya dito, mas maganda galingan nyo po dito kasi kung hindi maganda ang background nyo, okay lang yan. Dito ka magbago. Mas madaling magbago sa taong hindi ka kilala. Ang hirap i-prove sa taong nagbago ka na hindi pa nila nakikita resulta mo. Kaya dito kayo mag-approach. Isang buhay, ang tawag namin dito, gawin mong way of life ang pagpuprospective. Ako dati, pag bumabiyahe from Naga to Legazpi, nung medyo big time ako na nagbaban na po ako, kasi nung hindi pa, nagmumotor lang ako kasi mas mura. Nung nagbaban ako, nire-recruit ko talaga lagi yung katabi ko. Kasi from the Legazpi to Naga, 2 hours loob ng van. Na-imagine nyo yung loob ng van na para kayong mga suma na magkakadikit ng sobra. Re-recruiting yung katabi ko, lalakasan ko pa boses. Yung maririnig ng lahat. Wala naman silang choice, hindi sila aalis ng 2 oras. Kaya, pag may positive, kuha ng number, tawanan niyo minsan, bago bumaba, hingihan na ng number na yan. May negative, okay lang din, masaya lang. Basta importante, magkaroon ka ng, wala naman mawawala, nakaupo ka lang naman kasi manahimik ka, di-recruiting mo na katabi mo. Mahilig ako magpa-pedicure. Nire-recruit ko yung mga manikurista. Wala silang magagawa pang nililinis yung kuko. Oh, tama po yan, sir. Maganda po yan. Nire-recruit ko lahat. Binibila ko ng karne, ng isda, lahat. Recruit as you go. Ang ganda sa inyo nga. May nag-aangkas ba? Yes. Motor. Recruitin mo yung nagmumotor. Di ba habang angkas-angkas ka, boss, may iba ka pa bang sideline? Baka gusto mo. Mahilig ako magtanong dati sa mga may empleyado, may mga uniform. Ate, buti ka pa, may uniform ka na. Kasi baka pa ka na eh. Sabi ko, buti ka pa ate, may trabaho siguro, ang dami mo ng ipon. Wala nga eh. Ang hirap-hirap man ang buhay, wala nga ako reklamo. O baka gusto niyo po ng extra income. Yun na yung i-ano ko. Tapos minsan pag nag-approach kami, alam mo kaya ang approach namin. Example, kasi may quota kami nun eh. Importante po kayo may quota per day ng kausap para alam nyo kung magsisipag ka o magpapahinga ka. Kasi pag wala kang quota, natatapos minsan ng isang araw mo na wala kang palang nagawa. At lalo na nakakalibang ang cellphone, akala mo dami mong nagagawa kaka-school, yun pala wala ka naman nagawa maghapon. Nagigets po natin? Quota namin doon, mga 5-6 presentation. Pag wala na talaga, example, yung mga guest namin, hindi dumating, kung sino makita namin. Naglalaro namin ako, si Jackie, si Elman. Sige, ako muna magpili. O nakita mo yung babaeng nakaputi, lapitan mo. Lalapitan niya ni Jackie. Kakausapin. Pag kumamot ng ulo, tapos wala, negative yun. Tawa na, na-reject. Tatawa na namin yun. Pag umupo naman, nakausap, umupo, tinabihan, nag-recruit, ano na yun, antay na lang kami kasi tatawagin kami closer. Paano namin ina-approach na pinakagalitan? Kahit, example ito, sir, ay ma'am, makita mo yung kasama ko, bakla yun o hindi? Di ba matatawa? Hindi, joke lang. Pinapalit lang po kita, nagkataon lang po kasi naghahanap po ng taong gusto kumita ng pera. Baka gusto niyo po ma'am, sa itsura niyo, tingin ko, negosyante kayo, gusto niyo po ba? Ganun kami mag-approach. Tapos mas more kami in command. Paano in command? Okay lang po ba ma'am, naupo ako? Kasi po meron kami negosyo, bla bla bla, pero nakaupo na ako. Ang Pilipino po, hindi po tayo marunong dumiretso ng pakaramdam natin. Di ba ilang beses ka na, kain lang tayo, busog ako. Pero sa utak mo, isa lang, last na lang. Meron iba naman, baliktad. Ikaw yung may-ari ng bahay, may ulam. Kain na, pero sa loob mo sana huwag umuupo kasi ulam. Ganun ang Pilipino eh. Kaya sa amin, na-train po kami na hindi talaga kami nahihiya kasi wala naman pong mawawala. Nire-recruit na namin lahat ng mga katabi, mga kausap. Basta lahat, recruit as we go. Kaya dito pwede nyo po yung magawa. Hindi nyo po kailangan magbago ng ginagawa. Kung ano ang routine nyo, nagkakaroon lahat ng katabi nyo, lahat ng humihinga, recruiting nyo. Nai-gets po ninyo? Kaya pwede pa-recruit, okay? Tapos dito, kwento lang, pag gusto, okay. Pag ayaw, huwag niyong awayin. Ako may dulo. Dati nag-home party po kasi ako. Ang home party, pupunta ka sa mga lugar-lugar, bahay-bahay.
tapos nakamotor ka lang, ang ending ko, hindi ka man mag-join, hindi pwedeng hindi ka bumili. Kasi nasa loob ako ng bahay nila eh, recruit. From 200,000, pababa, hanggang package na lang, ayaw pa rin, isang product. Hanggang ayaw ng isang product, isang banig. Hanggang ayaw ng isang banig, 2 pirasong capsule. Sabi ko, sige, mabuti pa. Ang layo ng binahe ko, uuwi pa ako. Bili ka na kay 3. Bahala ka, hindi ako uuwi, dito na ako marunong. Binibiro mo lang ng ganyan. Eh, siyempre matatawa siya. Eh, posible man ng isang bahay, wala man lang kahit 100 pesos. Minsan, lalabas na 500. Sige, itong 500, ubusin ko na. Nakakabuo ko na, nakakaraos-raos ako doon dahil lang sa, nangungulit lang ako, na masaya lang. Ang pinakagusto ko nun, pag na-timing mo yung bahay, may birthday, yan. Or may patay, di ba? Yan, may kainan na. Hindi ko ito makalimutan. 3 kami, tinanong ba lang, ano bang ginagawa niyo dito? Eh, nandito yung kabaho. Tapos tinanong ba lang, ano lang, maya-maya, nag-present na kami, may isa dito, may isa doon, may isa iingay na namin habang nandito yung, patay. Kaya wala, kulit lang talaga. Sabihin ko sa inyo, pag pinapakain ako, kahit alam ko kulang ang ulam nila, wala akong pakialam, uubusin ko yung pagkain. Sabi ko, bahala kayo, niyaya niyo naman ako. Kasi minsan, di mo naman sila makikita na. Pagka-uwi mo, hindi mo na sila malalaman. At isang pag-uwi ko, busog ako. Meron ako, hindi ko maling bumotor. Ang helmet ko dati, wala pang visor. Kasi nga, mura lang yung nabili ko, 100 pesos ata yun. Walang yung sarado. Bumotor ko, may panigi! Kung pinakailag ako! Sabi ko, yes, nakailag ako! Sabi ng downline, iba yung ulit ng panigi. Umikap, nagmumotor. Di ko alam ba isa. Di ba ang dami mga gamo-gamon, grupo? Ang dami! Kaya, ang saya ng pag-network ko na hindi ko siya naramdaman na trabaho. Na ano ko siya na, ang hindi ko makalimutan sa susunod, sa may matnog. Tutok ako dito. Hanggang mga 30 tao. Yung babae, mga siguro 20s. Ay, tama. Maganda yung tsura. May anak. Naganda ko sila. Kami, tapos yung baby. Ako nagtulog. Ako mo nakikita. Bigyan sa mga gano'n. Marami ang daming gano'n ng mga experiences na huwag niyo pong ilagay ang happiness dito sa dulo. Hindi po ang happiness yung mayaman ka na, successful ka. Hindi yun eh. Ang success, ang happiness, nasa journey. Enjoy niyo po yung everyday na pagpunta niyo ng office, may positive na nangyari, may negative na nangyari, nagubusog, nagugutom, maraming pera, walang pera. Enjoy niyo na yan lahat. Kasi part po siya ng story. Hindi naman po, bakit hindi pinapatay ni Batman si Joker? Wala siya ng purpose. Gets mo ninyo? Si Tom and Jerry, bakit hindi rin natatapos? Mawala lang. Pag si Tom, pinatay niya si Jerry, tatanggalin na rin siya ng matanda. Nakita niyo yung card na yung matanda yung pinapakita yung ulo. Papalayasin na rin siya kasi wala na siyang silbi. Diba? Para sa atin, bakit hindi pwedeng huliin lahat ng kriminal? Eh pag wala ng kriminal, ano pa trabaho ng polis? Gets mo? Yan lang yan eh. Boom. Kaya ganun din po sa network side na hindi lahat ng tao yayaman. Kasi kung lahat mayaman, sino pang mahirap? Mamimili ka lang anong role. Tagapagsilbi, pinagsisilbihan. Mayaman, mahirap. Hindi pwede lahat. Pare-pareho. Kaya sa inyo mamimili din kayo. Kayo ba yung pioneer na yumaman? O kayo yung pioneer na nag-quit? O kayo yung magpa-pioneer na naman ng pioneer ng pioneer ng pioneer? Kasi may mga iba nakita mga network ng isang araw kasalubong sa AIC. Ayun, bagong kumpanya naman sila, bagong kumpanya na naman. Sayo, grabe, tagal na itong palipat. Kasi kailangan nyo mag-grow, kailangan nyo matuto. Ang meron kayo dapat baguhin sa sarili mo. Napaka-abundant ng life na ang prospect hindi mauubos. Bakit? Kailan naubusan ng freshman ang school?
kung may saturation ang nagsara ng negosyo, ano? Rep. Ilang rep sa bahay nyo? Ikaw kasi isa lang, kailan na nagpapalit ng rep? Okay, bakit hanggang ngayon marami pa rin rep na kumpanya? What more itong negosyo natin? Nagets po ninyo? Napakaganda ng negosyo natin kasi it's more about health. Madali magawin to kasi maraming tao naghahanap ng pagkakakitaan. Kaya parang tingin mo mahirap, hindi dahil sa mahirap, ikaw yung mahirap mag-isip. Nagets po ninyo? Yes. Kung ang prospect ayaw maghanap sa taong gusto. Clear? Yes. Kung hindi ka na-appreciate ng karelasyon mo, maghanap ka ng ibang mag-a-appreciate sa'yo. Tama po ba? Huwag niyo masyadong i-devalue sarili niyo. Maybe may taong hindi ka pinapahalagahan, pero I'm sure may ibang taong itatratuhin ka prinsesa o prinsesa. You just need to value more yung sarili po din. Clear po ba tayo? Yes! Kaya nga, dito sa Ascender, ang bida ang mga ascenders. Yes! We are just here to bridge. Expect po ninyo mas marami pa po kaming gagawin. We want to surpass your expectation. Kaya kung ano pa po nakita nyo, binagsak po namin, mas marami pa pong mangyayari na magaganda sa Ascender. Okay, big na number 4. 1, 2, 3, go! Building the force, connection before presentation. As a older life brings struggles, use the four method. Family, occupation, recreation, motivation. Rule, people don't care how much you know, until they know how much you care. It's more on about them, it's not about you. May iba na nire-recruit mo puro na kotse. Eh, ang inisip niya pala, bayarin niyang kuryente. Imbis motivated din, lalo na stress. Hindi ko pa nga nakapay ng kuryente, magbabayad pa ako ng kotse. Kaya you need to talk with them sa purpose na gusto nila. Ang rapport, pinakamadali na magustuhan ka ng isang tao. Meron kayong commonality. Ibig sabihin po ng commonality, kung Bisaya siya, mag-Bisaya ka, for sure close na kayo. Tama? Kung ang gusto niya, empleyado siya, dapat para ka rin empleyado makipag-usap. Yun ang commonality. Hindi pwedeng professional kausap mo para tambay makipag-usap. Hindi kayo common, hindi yan makukuha mo yung loob niya. Kaya ang rapport, pinakasimpleng word, commonality, mahilig siya sa aso, maging mahilig ka rin. Eh, paano hindi ako mahilig sa aso? Maghanap ka ng kaibigan mong mahilig sa aso, i-connect mo yung kwento. May kaibigan ako na ito yung halaga niyang aso, ito. Mas magiging close na kayo. Ang tao po right now, sa sobrang gulo at sa sobrang daming messages ng mundo, ang gusto ng bawat isa yung taong makikinig sa kanila. Kaya if you are good in listening sa sitwasyon ng taong yon, hugot nyo agad ang rapport. Nai-gets po natin? Kaya ma-develop nyo po yan, and at the same time, i-connect nyo na ang solusyon ng sitwasyon nila lahat, walang iba kundi Ascender. Okay, lahat ng problema, anong solusyon? Ascender! Eh, paano kung ang problema love life? Ascender! Paano naging solusyon si Ascender? Marami ka pwedeng makilala. Or kung gusto mo, para makalimot ka ng mabilis, gawin mo muna yung Ascender. Pag medyo naka-recover ka na, di balik ka ulit, at least naka-move on ka. Paano gusto ko gawin, wala akong time? Okay lang yan, kasi ang Ascender para sa mga taong walang time. Kasi meron pong mga training na nandun na magdadala ka na lang ng tao. Kung hindi ka pwede magdala, papuntahin mo, i-assist ko. In short, hindi kayo dapat nakikipag-argue sa kausap nyo. Laging kung ano yung kaya nila, dun lang muna. Huwag niyong pilitin na mag-attend ka ng training, magganito ka, hindi yan sasali sa'yo. Dapat kung ano lang yung kaya niya, okay lang. Dun lang. Clear? Okay. Number 5. 1, 2, 3, go. Presenting the opportunity with confidence. Keep it simple, short, and exciting.
sigurado nyo mas hindi sasali ang tao. Diba? Ilang beses ka nang kumain sa restaurant, sinabi, sarap kasi grabe. Hindi naman dinatali ko ano yung lasa, ano yung ganito. Basta masarap, napupunta kayo. Kaya dapat makita nyo kung gaano kaganda ang company. Parang kanina nasa po yung kausap ko, yung nagpagawa tayo ng CR. Saan dito? Nandito ko ba? Ayun po sa likod. Ano pangalan niya po, sorry? July, sir. Si Juday. Yan si Juday, yung isang invite niya, naniwala sa kanya kasi nakita sa kanya, kakaiba na siya. May nararamdaman na nag-improve siya, iba na siya daw yung magsalita, yung energy niya. And doon pa lang, kaya you need to be aggressive on posting kasi doon kayo tinitingnan ng mga prospects nyo. Kaya hindi ko po maintindihan kasi may mga ibang tao na naglalang profile tapos networker kayo. Medyo eng-eng po ang utak mo. Kasi dapat na nakikita ka ng lahat ng tao. Dapat nakapublic po kayo. Tapos sa public, try to imagine this. Pag ikaw tingnan mo yung Facebook mo, kung ikaw manonood, mamomotivate ka ba? Kung ikaw namomotivate ka, tama ginagawa mo. Tapos kung ikaw tumitingin, hindi ka man namomotivate at i-improve mo yung ginagawa mo. Ano yung mga posting mo? Daanan niyo po lahat. Pwede ka mag-post ng personal mo. Pwede ka mag-post tungkol sa negosyo. Pwede ka mag-post tungkol sa showbiz, current events. Importante din yan kasi para hindi nagsasawa yung taong tumitingin sa'yo. May nakikita silang iba-iba tapos pwedeng chismis din. Basta wag lang negative. Kasi pag negative posting mo, ma-attract mo puro din negative. Ang ina-attract mo nga, dapat puro mga positive. Pag may nag-comment na negative, i-hide comment nyo lang or kung gusto nyo, i-block nyo yung tao para tapos na. Ganun naman siya kasimple kasi di ba, bahay yung pag may dumi, maglilinis ka lang naman. Wala ka naman, ang dami pang sinasabi. Kaya, yun lang importante dito na dapat maintindihan po natin ang Facebook po ninyo, tindahan nyo na po siya. Hindi dapat po siya haluan ng personal. Kung gusto mo, gumawa ka ng personal Facebook for personal purpose. Pero yung pang-negosyo, hindi talaga siya pwedeng maghalo. Na-gets po natin? Kung wala ka rin maisip na posting, manguha ka na lang sa ibang mga ST. Sa ibang kakilala mo, idol mo, anong post niya, i-grab mo, i-post mo rin. Para hindi nakita mo na umiinom siya ng barley, nag-post siya gamit kamay, hindi gamitin mo rin kamay, may post mo rin barley. Yun na, kung anong caption niya, yun din. Kung nahihirapan ka mag-isip ng caption, si ChatGPT na utusan mo. Diba? I-send mo yung picture mo, sabi mo kay ChatGPT, ano magandang posting ko ngayon? Hindi siya nang gagawa ng post na yun. Post na yun. Na-gets po natin? Yes! Kaya sa pag-present ko, again, hindi nyo po kailangan ma-explain lahat-lahat kasi unang-una, hindi naman po yan naiintindihan. Nung una kayong nirecruit sa networking, dalawa lang naaalala nyo. May bayan at yayaman kayo. Yun lang naman, di mo naman maalala, hindi natin lahat-lahat eh. Kaya, mas simple, mas marami kang makakausap. Mas simple, mas magkakagusto yung representan mo. Gets? Yes. Okay, number 6. 1, 2, 3, go! Monthly credentials, turning no into future yes. Don't take it personally. Store contacts, keep in touch, follow up system. Remember, no means not now. Ngayon, maglalaro lang po tayo. Gusto ko po kayo po yung lahat ng mga negative. Ako po yung sasagot. Pag nire-recruit nyo yung tao, ano yung common na objection? Clear? Okay, sino po yung una? Okay, tapos na tayo mag-present, mag-IIF. Sino po ang may negative na sagot? Dali mong kita sa kamay. Sige, Ron. Kaya ko yun, networking naman yan. Scam yan. Okay, ano po yung... ano po tayo ha? Magdi-demonstrate tayo na parang kayo dapat talaga yung sobrang negative. Okay? Sir, okay lang po. Paano niyo po siya nasabing scam? Ano pong ibig sabihin niyo po ng scam? Kasi marami ako naririnig. May scam daw yan. Okay, ano po yung... Naiintindihan po kayo sa tama naman po yun. Ano po yung definition niyo po ng scam? Paano niyo po masasabi ang isang bagay na scam po siya? Naloloko ng tao. Okay. Yung love life po ba? Scam po ba yun? Meron na. Merong scam, meron hindi. Eksakto po. Ibig sabihin, may ibang scam siya kasi nanloloko siya. What if yung ginagawa po namin, hindi po siya nanloloko, hindi po siya scam? Tama. Okay. Sige na. Na-explain na. Ipapaintindi mo lang lagi kasi may ibang nagsabi sa amin, hindi naman lahat ng sumali dyan yung mayaman. Totoo po yun.
Kasi hindi rin po lahat ng tumataya sa loto nananalo. Hindi po lahat ng nanligaw sinasagot. Hindi po lahat ng nagpakasal nagkatuluyan. In short, normal lang naman po yan. Ang tanong, ano yung dapat natin gawin? Now, ipapakita mo naman yung company natin, gaano siya kaganda. Since bago pa lang tayo, I'm sure, syempre ang doubt, bago pa lang yan. Kaya lang, hindi naman po kami bago. Ako, sa company pinanggalingan ko, I spent there for 20 years. Then, yung track record namin, hindi naman kami patalon-talon. Yung track record namin, kung inalagaan nga namin yung hindi namin kumpanya, ano pa nga yung itong kumpanya namin mismo? Na-guess ko natin. Kaya pag kinumpara mo siya, mas magkakaroon ng clarity na, okay, normal lang pala siya. Sige, sino pa po? Negative. Sige po. Yung dyan, pyramid. Okay, napakaganda po sir ng sinabi niyo po kasi tama po niya eh. Yung pyramid po kasi, para mas maintindihan natin, wala pong masama sa pyramid itself. Kasi ginagamit po siya sa go, glow, and grow food. Naalala niyo ba, pyramid po yun? Ginagamit din po siya sa Armed Force. Kaya may general, may colonel, may major. Ginagamit din po siya sa school, may principal, may teacher, may students. Sa family tree, may grandparent, may parent, may children. Pyramid itself, kaya lang po siya ginagamit ng ganyan kasi mas madali lang po siyang maaalala at masusulat. Kasi di ba bakit naging pyramid yung networking? Ikaw to, nang-recruit ka ng isa, nang-recruit ka ng isa, nang-recruit to, nang-recruit. Kaya siya naging pyramid. Pero pwede naman kasing ganito, ikaw to, nag-recruit ka sa left mo isa, nag-recruit ka sa right mo isa. Yung left mo, nag-recruit din sa left niya ng dalawa. Ito, nag-recruit din. Pag sinundan niyo po yan, hindi na po yan pyramid. Spaceship na po yan. Kaya lang, mahaba kasi ang gagamitin nito sa papel. Couple band noon, kaya ito ginagamit kasi mas maikli. May ibang galit, alam mo na yan, bilog-bilog, di ba? Bilog-bilog. Bilis talaga ng visit ako kasi nga, ang sarcastic mo nga, sabi ko, hindi yan bilog-bilog. Sabi ko, mali ka. Sabi ko, hindi yan bilog-bilog. Para isipin mo, ikaw to, join ka. Pag join mo, re-recruitin mo yan. Tapos ganyan. Tapos ito, hexagon, di ba? Octagon. Kasi kaya lang ginamit kong bilog kasi madaling i-drawing. Isulubukan mo, i-drawing mo ganyan lahat na lang ng, di ba, octagon, hectagon, oxagon, di ba lahat na lang ng, ang hirap na isulat. Kaya ang bottom line, kaya lang po ginagamit siya kasi mas madali. Pyramiding itself, hindi po dahil sa drawing. Ang pyramiding, pag nag-join ka, at 73% ng binalik sa'yo pababa, that is pyramiding. Pero pag 73% pataas ng product ang binalik sa'yo, hindi na po siya considered as pyramiding. Yun po yung batas mismo. Hindi ko lang maalala ng Republic Act, dati alala ko yun, regarding sa ganun. Kaya yun po yung sagot na hindi po masama ang pyramid itself. Ano pa? Ayaw kong sumali dyan kasi sumali na ako ng ganyan. Pareho lang yung Apo. Tapos, ano po yung masama sa pag-i-invite? Kasi po, marami din ako ini-invite yung negative at magkakaroon masama. Okay, ano po yung masamang sinabi po sa'yo? Sinasabi sa akin ang kalokohan niya, masaya hindi ako. Okay. Ngayon po, ang nasasaktan lang po kayo kasi negative po yung ini-invite nyo. May na-invite ka na rin ba na nag-positive? Hindi ko po lang. Okay. Ngayon, okay lang po ba? Subukan po natin. Okay. Magbibigay ka ng referral. Ako po kakausap. Tapos tingnan natin kung ano po yung magiging effect. Okay lang po ba yun? Napa-network ko na siya nang hindi pa siya sumasali. Diba? Okay. Tapos pwede ko pa siya, tara sama ka sa akin sa office para makita mo, para sa susunod maintindihan mo nang hindi ka masasaktan dyan sa nagre-reject sa'yo. Kasi hindi naman po lahat ng nag-reject is talagang alam nila. Baka mali mo, ayaw lang talaga nila ng panahon. Kaya ka nare-reject kasi konti lang kausap mo. Pero kung marami, meron at meron dyan mag-oo. Sige, sino pa po? Ang pre-pioneering ko ng company sa una na lang. Pero sistema ng networking, darating na dito oras, sasara dito yan. Okay. Kung ang magiging business mo 10 na lang maganda, di sana wala nang tumagal. Doon naman tayo sa mga tumagal. Ang Amway nasa more than 80 years na. Ang Forever Living nasa more than 50 years na.
may Amway, Forever Living, DXL, Herbalife, USANA. Ang dami pong iba-ibang networking company na tumagal na maganda rin naman. Kaya hindi natin pwedeng, parang example ikaw, yun ang problema actually ko sa mga babae. Kasi ang babae naloko ng isang lalaki, nagalit sa lahat. Tama? Sabi lahat ng lalaki man lolo. Hindi mo na malapit man lahat. Kasi lang naman ang lolo sa hindi ko ibig sabihin, kung pioneer lang ang basis natin na magiging pangit ko, hindi sana walang tumagal. May mga nag-pioneer din naman na tumagal. Now, anong meron dito sa Ascendra? Kung ipapakita nyo, one account pinaka na magpapa-establish sa atin, hindi talaga tayo mag-overpay. Yung product natin, consumable. Kasi importante na ang product nagagamit. Tapos, tayo lang po ang una na networking company na naka-AI base. Actually po darating ang time na makikilala ang Ascendra, hindi na po as networking, basta as technology and business solution. Ibig sabihin, hindi po rin po tayo sa networking itself lang eh. Kasi di ba even sa AI, sa mga umaten po sa Metro 10, nakita nyo yung sa virtual, na doon na po tayo darating, tapos mag-business solution po tayo. Kaya yung way ng pupunta ng Ascendra, hindi lang siya purely sa networking itself. Ano ba? Wala po lang. Sige po. Ang sistema ko ng network, laging kawawa din sa ilalim. Okay. Actually, mas kawawa po ang employment. Kasi may narinig ka na ba na Jollibee na janitor na yumaman? Crew ng Jollibee na yumaman? Wala po. Pero sa networking, nakarinig na kayo na walang pinag-aralan yumaman? Yes! High school graduate, nagkaroon ng kotse? Yes! In short, mas kawawa po ang employment kasi mas walang yumayaman sa empleyado. Sa networking kasi hindi naman siya technically una-unahan kasi kahit naman example, eto na una, eto merong 10 sa left, may 10 sa right, di kumita siya ng mas malaki kaysa dito. Pero ang nauna ito. Parang ako, ang dami kong upline pataas, pero ako may pinakamalaking kinita sa company dati. Kaya hindi siya una-unahan, depende pa rin siya. Ang maganda nga sa networking, nabigyan tayo ng equal opportunity. Kasi pag nag-traditional na business kayo, talo na kayo ng may kapital. Kayo pa ng goto, o goto, ang benta ng goto. Kinabukasan may katabi ka ng kapitbahay na nagtitenda din ng goto. Goto with egg. O dito, tiklog ka na. O yung sumunod naman, may nagtayo na naman, goto with egg with soft drinks. Sunod naman yung kapitbahay, with goto with egg with soft drink with sexy waitress. Tingin yung pumutok si Diwata, ang dami nagtayuan ng ano yan. Pares. Ganun ang traditional. Ang networking, wala ka na naiisipin. Mag-promote ka na ng mag-promote. Pag nag-establish yan, panalo ka. Yun ang sagot doon na hindi naman totoong kawawa rin nasa baba. Kung sa i-basis mo, sa traditional business, mas kawawa nga yung mga mahihirap eh. Kasi hindi na natuturuan ng tama. Sa networking, ito pala na tinuturo sa inyo. Ano na to ha? Hindi to biro itong lesson na natuturo sa inyo. Yes. I just give you one example. Na-invite ko ako isang talk sa Cebu, isang company po, lending company. Hindi ko lang natangyan yung nangungulit sa akin. Napagbigyan ko. Ang siningil ko po nasa 90,000. Talk ko, magta 30 minutes na talk ko. Libre nila airfare, libre nila balikan airfare, hotel ko lahat. 90,000 po binayad ko sa akin. Nagkataon, nahiya pa ako, kaya yun lang siningil ko. Yung tinuturo ko po sa inyo, actually, hindi po siya biro. Yes. Hindi siya na kopya ko lang. May binabasa ba ako? Wala akong binabasa kasi nga, nasa loob ko na yan ang reason bakit ako naging successful sa life. Na hindi nyo maririnig kung hindi kayo nag-networking. Yes. Kaya doon pa lang actually, panalong-panalo na kayo. Kaya para sa akin, maintindihan ko natin na ang networking ang nagbigay ng pantay na labanan sa mayaman at mahirap. Kasi pwede ka pang yumaman dito. Hindi ko lahat ng knowledge tinuturo ko. Iba, sa totoo lang, I'm exposed both worlds. Marami po mga kilala ng mga politiko, mga generals, mga ibang klaseng tao. Nandun din ako sa baba. Ibang-iba po ang pinag-uusapan ng nasa taas at sa baba. At iba po ang batas. Hindi po totoo na pantay ang mundo, kalokohan. Iba ang batas po na nasa taas sa batas ng normal na tao. Nung kay Duterte days, di ba dapat pag magre-renew ka ng passport, dapat naka-online? Kahit hindi, pwede kang
nung pumunta ka ng DFA, nakaupo lang, sir, upo ka lang dyan. Sir, perman mo to, sir, perman mo to, sir, picture, takpak, tapos hindi ka bumipila. Unfair talaga eh. Kaya sa bangko, pumipila ba ako? Hindi. Punta ka, manager mag-aasikaso. Sir, kape, sir, ganito, asikaso mo. Normal ka, pipila ka. Yan na talaga buhay eh. Kaya mamimili ka kung saan mo gusto. Na ang point ko, sa networking, nabigyan ka ng glimpse. Pinupush ka mamasyal, pinupush ka gumastos. Kung hindi ka sa networking, pinupush ka magtipid. Pinupush ka na huwag kang mangarap. Kasi loko-loko ka, nangangarap ang mahal ng bilihin. Mali po ang tinuturo. Kaya sinasabi ko na pagiging mahirap, orchestrated po siya. Inimbento po talaga siya. Para kung sa maraming mahirap, maraming sisilbi. Kung ang tao laging takot, hindi ka mangarap. Eh dito, ano nang-feel nyo? Habang umaattend, di ba parang kaya mo mangarap ng sobrang laki? Yes! Doon pa lang, panalo. Palakpakan po nito. Okay, next. Gusto ko naman sana, kaso nagdadalawang isip na ako gawa ng napag-iwan yung pag-iiyak ko dun sa Mindanao. Okay. Now, ano po yung connection ng bagyo sa pag-iisip po ninyo? Kasi yung sahod ko dapat doon ko na lang sa kanila. O di sige po, din na po sir. Hindi na po kayo maglabas ng pera. Ang kailangan na lang sa inyo effort. Okay po ba yun? Sige po. Sir, mag-refer ka na po. Attend ka na ng training. Kasi, ako, bilang manginginom dati, sanay kami na pag magyayaan ng inom, ang hirap magbitawan ng pera. Inom tayo, wala akong pera. O sige ako! Pag naala ka na yan at nabibitin na, naglalabasan ng pera. Ay, meron mo pala ako. Ang tao din naman, sa una, tanggi. Default natin, anything na bago atras. Kasi alam natin, ang bago, pain. Pag may bago kang gagawin, may pain. Ayaw natin ng pain. Kaya atras. Kaya kung anong trip nyo, pag bibigyan ko, ayaw mo, di mo ka maglabas ng pera, sama ka na. Habang sumasama ka, masaya pala. Lalo na kung yung nirepair mo, sumali. Sir, sumali na yung nirepair mo. Sumali ka na kasi sayang yung nirepair. Blablabla. Tapos usapan. Mas madaling mapajoy lalo. Kaya basta hanggang andyan yan, umaattend yan ng seminar, nagpapaano yan, halos parang member na yun. Paano kung sumali ako tapos walang nangyari? Wala lang mangyayari kung wala ka rin gagawin. Di ba nag-enroll ka sa gym, hindi ka naman nag-gym, sisisihin mo ba yung gym? Nagpareseta ka sa doktor, niresetahan ka ng gamot, hindi mo naman iniinom, kasalanan ba ng doktor? Kung baga sa akin, may partly ka pa rin nagagawin. Nag-apply ka ng trabaho, natanggap ka, hindi ka naman pumasok, may sweldo ka pa. Nagtayo ka ng tindahan, hindi mo naman binuksan, may kita ka ba? In short, may gagawin ka pa rin ako. Pero ang kagandahan dito, sir, hindi mo kailangan grabing ubusin yung oras mo. Kung kailan ka lang po available. Isipin mo na lang ito na parang pahinga mo lang sa buhay mo. Na kung medyo stress ka na sa trabaho mo, punta ka lang dito, masaya dito, makipagkwentuhan ka lang. Kung may mga iba kang kakilala na baka gusto, dalhin mo lang. Gawin mo lang ito na para ka lang naglalaro. Huwag mo masyadong seryosohin. Dahil hindi ka na malulugi kasi ang kinukuha mo din yung peace of mind. Na pag nandito ka, mas magaan ang buhay mo. Pag nandito ka, mas masaya ka usap mo. Yun ang binibili mo na dito. Bonus na lang kung kumita ka pa. Negative po, please. Sino yung previous year na mag-isa na tapos, nasa prime stage niya sa sila, hindi ngayon pakabala na. Paano ko di nyo napababala? Hindi ko naman pinagdadang ulo. Binanggit ko naman yung mga iba-iba. Pero pagbibigyan kita sa tanong mo, regarding sa sabi mong pababa na sila, ang mundo naman din na naman ang lagi excited. May taas, may baba. Nasa Asentra ka, nasa prime ba ang Asentra? Wala pa. Warm up pa lang tayo. Paano mo abutan mo yung prime? Asin! Ano kaya buhay meron sa'yo? Pero diretso mo yung tanong mo. Darating ba na tayo na darating na tayo Magiging katulad sila kung titigil. Kasi si front row, nag-focus sa mga Versosa ng politics. Sila Herbie Chua, sila William Barbo, si Herbie, nagpastor. Si William naman nag-enjoy na ng buhay niya. Hindi rin, depende pa rin naman yan sa kanila eh. Nagkataon lang, siyempre may mga iba-iba din na gusto yung tao. Sa atin naman, hindi ko naman, siyempre kung ako tatanungin mo, bias ako sa sasagot.
Di ba? Pero pinaka-point ko lang siguro pare, 22 years na ako sa industry. Ba't hanggang ngayon nagtutok pa rin ako? Kasi I'm not motivated of money. I'm motivated sa craft na ganito. Na mas nag-i-enjoy ako na pinipiga ko utak ko paano mas maraming tao matutulungan, paano mas lalong iingay kasi hindi ko kaya mabuhay nang hindi ako nag-deliver. Yun ang masasagot ko sa'yo na ano yan, hindi ako pwede magsinungaling kasi ever since 2009, 26 years old po ako, nag-iisang million ako sa buwan. 42 years old na po ako ngayon. Kung meron man pa ako mas matutok, so dapat noon pa na mas bata ako. Ngayon, wala akong ibang gusto magtrabaho lang. After dito, excited lang po ako umuwi ng bahay kasi may pinapanood ako na bago sa Disney na manipulated na series. Yun po, gusto ko lang makauwi after dito. Uwi na po talaga ako. Pero hindi halata, di ba? Kasi kailangan ko tapusin trabaho ko eh. This is my job. Then I need to be the best. Kung ano kasi, kayo din, sumugal din naman kayo ng mga oras nyo. Iniwan niyo pamilya nyo, baka may mga ginagawa kayo. Then ba't hindi ko gagalingan itong ginagawa ko? Then for me, ang mapapangako ko po sa inyo, hindi po kompleto ang buhay ko kung hindi po ako nag-dinner. Kaya yung tinatanong mo kung gaganon, kung bababa man, normal yan sa negosyo, pero aakit na as long as meron ko ulit gagawin na paano. Kaya ako, I'm very good at that. For so long, ako lang nag-iisang networker na masasabi ko na minsan hindi bumaba yung energy ko. Na dapat sa mga nakakilala sa akin dito, may mga iba pa yung mga kilala na kasabay, nasa nawawala eh. Ako, kasi alam ko kung paano. Alam ko kung paano i-manipulate ang energy na paano masusustain siya ng tuloy-tuloy. Nagawa ko siya for 22 years na po. Sige, ano pa? Negative. Mga tatlo pa po. Sige po. Sir, mag-remember ako. Siguro, as a beginner, kaya mag-start as associate, which is 8,500. Then your highest is the 200,000, which is the executive. So based on your presentation, you have a very good product. And then very good marketing plan. And then you said you have for it. Kaya sir, may question lang. Very curious lang ako. Bakit ang mga MLM, mga networking company, hindi sila declare. Marami na declare na this is the total assets of the company. So in that, we are 5 years, we are very stable. In fact, we have this billion assets. So bakit Hindi, actually hindi kasi kailangan. Another question, sir. Apo. Sinasagot ko yun, sir. Sige po, maganda po yung tanong niya para Sinasagot ko yun, sir. How stable is the company and then the total assets of the company? actually may mga ibang company na nag-declare. May mga ibang hindi din. Kasi alam mo naman ang Pilipinas na pag nag-declare, may mga sa lahat ng negosyante, alam naman natin, 2 libro natin lahat. Wala naman po nag-declare ng tama. Sir, yung mga typical na businesses from sole proprietorship, corporation, pag sinabi ko, very stable. In fact, we are this much billion assets. So, nagtataka lang ako. May mga ibang networking company din po. Kasi yung pinanggalingan ko naman before, dati nag-declare sila ng building sila, magkakaroon ng manufacturing companies, may mga ganun din naman. Nagkataon lang siguro na parang sila sa Versosa, they have their own building sa may Quezon Hub na sobrang laki. Meron din po. Kasi ang negosyo po kasi para makaiwas sa tax, kailangan mo gumastos. Kaya kailangan bumili talaga ng asset kasi kesa ibayad mo na lang sa gobyerno, mas maganda pa na ibili mo na lang ng asset tapos yung magagamit mo. Yes, sir. Nagkataon lang na hindi kasi siya masyado iniintindi ng mga tao. And then, sir, in case lang na meron tayo, kasi we have, diba, segmented ang ating mga prospects, diba? Meron sabi mo, ordinary people, may mga professional. Pag may nagtanong, sir, how much is your asset? Kaya mo natin sabihin, sir? Oo naman po. Ay, okay yun, sir. Nagkataon lang po na ngayon, alam nga naman mag-declare ka ng sobrang laki kasi So, basta, simula. sir, kaya natin sabihin na meron tayong masasagot. Meron po kasi hindi rin pwede hindi ka mag-declare ng tax. Sir. At least may visibility na, very stable ng mga sentra. And then, sir, another question, sir. Curious din lang ako, sir. So, kung halimbawa, based on your presentation or based on the questions ng iba,
may sabi na we have these 10,700 members. And kung ito-compute ko siya, let's say, based on 8,500 na lang. So, we have 88 billion total accumulated funds. Hindi po funds, sales. Sales, okay, sales. Sales. And cash, because that is cash flow, di ba? Pero meron po tayong almost nasa, sabihin na rin natin mga 30% na kaltas. I mean, yung pumasok sa ito pera. May, pero may 30% na Members na eh. nagbayad din tayo na encashment. Okay, so, cash in mo natin. So, whatever yung Sabi natin, i-compute natin, may ATM na gross na pumasok. Sir, cross na pumasok. And then, sir, curious lang ako, sir. So, we have, based on 8,500 na naman. So, we have 80 million. So, curious lang ako, sir. Actually, remember naman ako, sir. Sige po kayo. Remember ako, sir, kasi ano yung basic na kailangan na. And nasa ng company, that's why remember ako. So, curious lang ako, sir. Paano na-manage ng company ang 80 million? Ang 88 million? Yung total Ano, para mas maintindihan po natin, una, sana po, kung mga sir, syempre we have the products, sir, kami benta natin. And then the other, kasi 80 million is a vertical. So yun lang, sir, yung paano na-manage ng company yung accumulated una funds? po, no offense ba, hindi po ito malaki. Malaki lang po siya tingnan. Parang ina-share ko lang po, sir. Ang pinaglalagyan po nito kasi meron na po kami certain percentage pero it will be syempre trade secret ba kung paano namin kinakap yun. Pero bigyan ko lang dyan ng sum, meron po dyan certain percentage para sa payout. Kasi malaki po ang payout. Parang direct na fair na lang po 20% eh. Hindi, kung isasama natin yung promo ng una na halos 35% yung binibigay ng company, doon na lang tayo sa basis. Kung 20% nito po, ang payout, ilan ang nawala? 16 million na. Di ang matitira na lang po talagang pumasok ng pera sa kumpanya, 64. Yung taxes po na 10%, total pa nga aabot. Yung cost of goods pa po. Mga incentives. Yung operational expense pa po. And then admin expenses. Kaya hindi po talaga ganito ka. Okay, sir, at least na-enlighten po ko how the 80 million is Basta managed by the may company. percentage lang kaming certain na yun po yung profit, na may percentage kami na ito lang yung profit, ito lang yung gagalawin namin. Actually, namang problema nga po kami kasi meron 20 million na ang term namin doon, money in the bank, na hindi po namin, hindi ini-encash ng distributor. Hindi po namin maintindihan bakit ayaw niyo pong i-encashin. Hindi namin ginagawa kasi hindi po yung pera ng kumpanya. Pera po ninyo yun. Siguro yung may mga inipon, may mga ibang may 1,500, 2,000 na hindi kinukuha. Mayroon po, kaya nakasegregate na po siya. So, sir, really based on your explanation, sir, very sustainable. Yung benefits Marunong lang po kasi kami incentives na marunong ng makukuha negosyo. natin. Ang hindi marunong ng negosyante, pag may pamasok na pera, piling nila kanila lahat. Hindi po yun eh. Talaga meron kang isa-segregate para sa expansion, para sa products, para sa ganito. Nakasegregate na po siya. Thank you, sir. And last na lang, sir. Sige po. Hypothetical lang, sir. In case bukas, sir, mag-dissolve yung company, Okay. meron, yung po bang madi-distribute sa members or may incentive po bang bibigay sa 10,000 plus na members? Incentive. Anong ibig sabihin po ng incentive? Ano po sir yung incentive or kung may bibigay ba na Parang sa bangko pag nagsara, may 500,000 ka. Technically kasi hindi pa yun sakop ng batas. Technically, syempre, I'll be frank with you, wala. Pero sa part kasi namin, it will be risky naman on our part kasi hindi na kayo makakaulit sa inyo. This is more on parang verbal na commitment. Do you think pag sinara namin, marirecook namin kayo ulit? At hindi namin mauulit to. Etong success ng Ascendra nga lang nakagawa na hindi pa nagsisimula. Nag-event na tayo sa Inares. Kaya ang tawag sa atin bagong luma kasi bago pa lang, tas ganito na kayo karami. Sign up, sir, for the 8,500 and walang mawawala sa akin, sir. Kasi the 8,500 is sulit na sulit Apo. sa lahat ng na-receive. Sige. Thank you po. Thank you, sir. Kasi sa akin guys, sa akin ito. Tuloy ko ang video, sabi ko nga ayaw ko magtayo. I love yung pinagalingan ko kasi I dedicate my whole life para to. Nagkataon lang because of sa
ibang persa na push sabi ko nga dito is divine intervention na siguro hindi na lumalabas yung galing at talent ko doon kaya talaga nilagay na lang dito na nakakabigla kasi nalalaglag lahat ng tamang tao biglang nagbubuo to ng ganito na ganun kaya for me may purpose ang company sabi nga may movement na bakit to nagsimula kaya sa akin po I'm not just focusing income itself it's more educating yung mga tao ano pa talaga ang totoong nangyayari ngayon at the same time ginagay din ko paano talaga kumita ng pera pati pagbabayad ko ng taxes kasi maraming Pilipino na hindi po talaga marunong sa ganun yun po yung pinakalat. Last po, meron ba? Negative. Sige po, sorry. Anybody ever asked you about, kasi di ba uso yung mga satanic, mga signs and 666, has anybody ever asked you about our Logo. logo na meron siya parang, Ano lang po kasi yung mga, sorry po Yeah, medyo ako mga kasi- matatanda, ako kasi- tingin nila doon parang Yes. demonyo. Yes. Pero yung, kaysa nasa dulo, off-white, nakita niyo po yung off-white na logo, yung may ganun, yung mga makaluma po kasi ganun, pero yung mga Gen Z po, iba na rin naman ang interpretation. Yun lang po pinakaano doon, yung pang off-white lang po talaga, ang explanation ko is ascending. o Kaya puro pataas. may iba na meron Actually, it's how you interpret it. Kung sino ka sa loob, yun ang nasa labas. Hindi kung ikaw nag-i-interpret, ikaw yun. Kasi hindi mo naman makikitang mayabang yung tao kung hindi ka rin mayabang. Kaya gano'n, kasi ikaw yun. Kasi sa amin, wala naman anything yan. Araw lang siya pataas kasi nga kaya nga ascend. Alam mo, yung ascend pababa, di-descend dapat yun. Pero walang anything na malalim. Negative, meron pa ba? Sige po. Pagbigyan natin sa class. Sir, gusto ko naman po sana mag-join, kaso wala po akong time. Wala kang time. Very good po sir kasi para po talaga to sa mga walang time. Okay lang po ba sir na wala kang gagawin tapos gusto mong kumita dito pero sasali ka pa? Kasi kung wala siyang time, ang gagawin po natin sa sir, si Mark Zuckerberg ang magre-recruit sa'yo. Okay po ba yun? Paano yun? Magbabayad ka, magbo-boosting tayo, si Mark ang magre-recruit sa'yo, kami ang mag-aasikaso ng recruit mo. Okay po ba sa'yo? Ano ba po? Sige po, last na nila. Ay sige, pagbigyan kayo dalawa. Sige. Tawag dito, kadalasan na sinasabi kapag nasa Bartolo sila, kasi more OFW ang market namin, magpapaalam daw sa asawa. Oh, ang akin, pwede bang kausapin ko na lang yung asawa mo? Kasi since baka tanungin ka ng mga iba't ibang tanong, I'm sure hindi mo siya masasagot kasi hindi mo pa naman alam. Ako na lang kakausap sa asawa mo para pag sumali, isali kayo. Pag hindi. Okay lang ba yun? Yun. Tawag dito, may mga OFW kasi na ang sinasabi nila, sila na daw yung magsasabi kasi daw kapag kami daw baka daw hindi lalong sumali kasi ibang tao daw. Kaya sila daw yung Okay, di sige, pagpapabiloy ko muna siya. O basta, anything na mapag-usapan nyo, positive o negative, balik ka sa akin. Para pag positive, wala tayong pag-usapan. Pag negative, ituturuan ko siya kung anong gagawin para masagot niya ulit. Na parang ako na through her ang magre-represent. last na. Gusto ko naman, kaso marami kasi akong kaibigan sumali pero walang nangyari. Oo, kaya nga hindi natin gagayahin kasi yung kaibigan mo ba sa akin ba sumali? Yung kaibigan mo. Kaya yung kaibigan mo sila sa akin sumali. Ngayon sumali ka sa akin. Sigurado natin tingin. Kausap ko namin sa iyo, gusto namin yung business, gusto namin yung product, pero sa ngayon, wala kami Tita, hindi ko po kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ko lang po yung effort. Tara, mag-recruit na tayo. Hindi ko na, kasi nga, sabi ko nga, lalabas naman pera once na gusto na nila. Lalo na minsan nakita niya sumali or nakabenta ng product. Kasi meron akong dati pastora. Sabi sa akin, iyo, wala akong pera. Pero may mga i-repair ako sa'yo. Sabi ko, sige po, pastora. Yung labas ng bahay nila, kinausap ko, nabentahan ko ng product. Yung sumunod, nakabit bahay, nabentahan ko. Nakabenta na kami ng isang package. Sa loob lang ng 3 bahay na pinunta. 3 bahay ng araw na. Biglang yung pastora na, iyo, magkano na lang ba kulang para maging member ako? Sabi ko, 1 night. O sige, iyo, ito yung 1 night.
May ganun po talaga kasi initially ang tao by default ayaw. Pero pag naiintindihan na nila, lalabas naman yan once na satisfy sila at nagustuhan nila. Okay, diretso na tayo dito. Thank you guys.